Bitcoin, June 15, 2025. Ano nangyari? So dahil sa nagsimulang war sa Iran at Israel, bumagsak yung price from 110 bumalik hanggang 102. So ganun ka-volatile ang cryptocurrency or ang Bitcoin from 110 to 102. Dami agad nawala. Kung isang Bitcoin yung hawak mo, ang daming nawala. And as of now, actually hindi niya nirespeto ito. Makikita niyo itong linya na to sa gitna. Hindi niya nirespeto itong part na to. Dire-diretso eh. No? Nag-stop ng konti, pero dire-diretso dito sa part na to. So as of now, nasa 104 siya. And hindi pa natin alam kung ano pwede mangyari kasi pwede ba ito mag-dump dahil sa conflict about sa war. So hindi natin masabi kung so be careful sa futures trade kasi sobrang volatile as of now. Ano bang pattern ni Bitcoin? Symmetrical triangle pa rin kung makikita niyo from dito sa baba, itong white na to pataas. So ganyan yung pattern niya. As of now, hindi ako naka-open ng short term futures. Siguro antayin ko muna pumunta dito sa 103, 104 before ako mag long position. So be careful guys. Next is Ethereum. Ethereum ganun din after ma-reach yung 2,800 bumaba 2,400 dahil sa war. Grabe, ayaw talaga ng cryptocurrency or ng high risk assets ng uncertainty. Pero short term lang naman yun if ever. So pwedeng makabawi yung price. Hindi naman ibig sabihin na pag nagkaroon ng war is tuloy-tuloy siyang bababa. Bababa siya pero magre-recover pa rin. And kung i-share ko lang din kung nanonood kayo ng technical fundamental news about cryptocurrency, Solana ETF pwede siyang ma-approve ng July 2. So may marami nang nag-file, BlackRock, VanEck, marami nang nag-file. And feeling ko this June, siguro hindi specifically June, ma-approve siya. So guys, be careful kasi may sell-on news sa mga ganun. Kumbaga pagka sabi ng approve, bumabagsak muna before tumaas. Okay, so kung ako sa inyo, be careful. Pero kung usapang invest for until 6 months bago matapos yung bull run, pwede naman siya guys. So yun lang. Be careful and trade wisely. So yun na lang. Pause ulit. Peace out.